Paano bumabiyahe si Kim Jong-un? Si Kim Jong-un ang supreme leader ng North Korea. May tuturing na isa sa mga pinakamapanganib na leader. Kaya naman, madaling isipin na kakambal niya lang ang panganib. Kaya paano nga ba bumabiyahe ang makapangyarihang leader na ito? Lalong-lalo na kung papunta sa ibang bansa. Ano ang kanilang ginagawang paghahanda para masiguro ang kaligtasan ng supreme leader? Lalo na sa mahaba-habang biyahe. Kasi isipin mo, may helicopter at eroplano naman. Bakit nga ba train pa rin ang ginagamit na transpo ng makapangyarihang leader? Tara, pag-usapan natin yan. Si Kim Jong-un ang ikatlong leader ng North Korea na sumunod sa kanyang amang si Kim Jong-il at lolo niyang si Kim Il-sung. Ang paggamit ng armadong tren na tinatawag na Taeyang-ho bilang pangunahing transportasyon ng mga pinuno ay nagsimula noong Korean War taong 1950 hanggang 1953 nang gamitin ito ni Kim Il-sung bilang mobile command center. Pagkatapos ng digmaan, ipinagpatuloy niya ang tradisyon sa pagbisita sa mga kaalyado tulad ng China at Soviet Union, bago ito bumagsak noong 1991 gamit ang makasaysayang tren. Ipinagpatuloy ni Kim Jong-il ang tradisyon, partikular na dahil sa takot niya sa paglipad at gumamit ng tren para sa mga meeting sa Russia at China. Ang kanyang tren ay may mga luxury carriage na puno ng mamahaling pagkain, French wine at advanced na communication system. Hanggang sa kasalukuyan, si Kim Jong-un ay gumagamit pa rin ng Taeyang-ho na sinasabing armored train. Pero sa ngayon, ano na ang pagbabago dito at paano pinoprotektahan nito ang supreme leader ng bagong henerasyon? Isipin mo ang isang malaking tren na kulay green, may yellow na linya sa gilid. Ang kulay green ay opisyal na disenyo ng tren. Naging tradisyon na ito mula pa kay Kim Il-sung. Ang yellow na linya ay ibig sabihing Taeyang-ho na nangangahulugang araw bilang parangal kay Kim Il-sung, ang unang leader ng bansa. Bumabiyahe ito ng dahan-dahan sa mga riles ng North Korea. Isa itong simbolo ng kapangyarihan at secret life ni Kim Jong-un. Sa mga bintana pa lang nito, hindi hahayaang may banta sa buhay ng leader. Bulletproof ang mga bintana na gawa sa multi-layered laminated glass at reinforced materials. Makapal din ang bakal ng mga pader ng tren, na design para labanan ang mga pagsabog at bala. At ngayon naman, pumasok tayo sa loob. Makikita mo ang loob nito na parang isang palasyo. Una, meron itong opisina at conference rooms. May mga mahabang lamesa, TV screens at mapa ng Korean Peninsula at China sa dingding. May desk at upuan para sa mga opisyal na gawain ng Supreme Leader. Kaya masasabi nating feel at home dito si Kim Jong-un kahit mahaba-haba pa ang kanyang biyahe. Pangalawa, meron din itong reception at luxury suites. Ang reception carriage ay dinisenyuhan ng pink o white couch, flower-shaped lighting, at zebra-printed fabric chairs. May mga luxury suites na kahoy ang sahig. At pangatlo, meron din itong engranding restaurant. Dito may mga international menu kasama ang French wine, Bordeaux at Burgundy, live lobster, at mga Russian, Chinese, Korean, Japanese at French cuisine. At para naman sa entertainment, may mga singers at dancers para aliwin ang mga bisita, partikular na si Kim Jong-un habang nasa biyahe. Meron din carriage para sa sariling kwarto at banyo ng leader ng bansa. Talaga nga namang sosyal. Pero syempre, ang pinaka-importante ang maging ligtas ang leader ng North Korea. Bawat biyahe, may 3 tren na bumubuo ng convoy. Ang unang tren ang nagsasagawa ng bomb sweep at anti-mine detection. Ang pangalawa naman, ang Taeyang-ho ang mismong sasakyan ni Kim. Ang pangatlong tren ang nagdadala ng mga karagdagang security at communication. Meron din carriage para sa 2 armadong Mercedes-Benz S600 Pullman Guard limousine ni Kim Jong-un na ginagamit niya kapag bumababa sa tren. Ang mga sasakyang ito ay todo secured din. May bulletproof na salamin at reinforced na pader. Noong 2018, ginamit ni Kim ang isa sa mga sasakyang ito para tumawid sa border ng South Korea para sa Inter-Korean Summit sa Panmunjom. At eto pa, bukod sa mga Mercedes, sinasabing may carriage din para sa emergency helicopter na maaaring gamitin kung sakaling kailanganin ni Kim Jong-un na tumakas sa tren. Pero ang mga sasakyang ito ay iligal. Ang mga Mercedes at helicopter ay ipinuslit papasok sa North Korea gamit ang international network para maiwasan ang UN sanctions. Ayon kasi sa UN sanctions, bawal ang pagbebenta o paglilipat ng luxury goods sa North Korea. Halimbawa, 2 Mercedes Maybach S600 Pullman Guard na nagkakahalaga ng $500,000 to $1 million bawat isa ay ibinyahe mula sa Rotterdam, Netherlands.
Dumaan ang mga ito sa Dalian, China, Osaka, Japan, Busan, South Korea, at Nakhodka, Russia. Mula sa Russia, inilipat ang mga ito sa Air Koryo cargo planes papuntang Pyongyang. Para hindi mahuli, gumamit ang North Korea ng mga barko na pinatay ang transponder o ghost ship at mga barkong may Peking flag mula sa mga bansa tulad ng Palau o Niue. Ang parehong network na ito ay ginagamit din para makapagpasok ng mga gamit para sa nuclear weapon program. Kaya importante na mapigilan ng mga ito para maging epektibo ang sanctions. Siyempre, may mga carriage din para sa bodyguard unit, elite military personnel na may specialized weapons, medical team na handang rumisponde sa emergency at isang high-tech command center na may satellite communication system para sa real-time coordination. Kasama rin ang iba pang special equipment para sa seguridad at operasyon ng biyahe. Kapag dumaan ang Taeyang-ho sa istasyon, pinapatay ang kuryente sa lahat ng tren para walang makagambala dito. Ginagawa ito bilang dagdag na security para masigurong walang ibang tren ang makakagalaw o makakasalubong sa Taeyang-ho. May 19 na espesyal na istasyon ang ginawa para sa exclusive na paggamit ng tren ni Kim Jong-un. Ang mga istasyong ito ay konektado sa mga fortified na compound at underground facilities na maaari lamang puntahan ng pribadong tren ng leader ng North Korea. Hindi na nakapagtataka na mahigpit ang seguridad ng tren ng leader ng North Korea. Pero may mas malalim pa silang dahilan. Noong 2004 kasi, isang pagsabog sa Ryongchon malapit sa dulo ng China ang naganap 3 oras pagkatapos dumaan ang Taeyang-ho. Ang sinasabing dahilan na isang tren na may kargamento ng langis at kemikal ang bumangga sa mga linya ng kuryente. 160 katao ang namatay at maraming naghinalang tangka ito sa buhay ng lider. Mula noon, mas tinodo pa nila ang paghihigpit sa seguridad ng tren. Kabilang sa mga bagong hakbang sa seguridad ay ang pagpapadala ng humigit kumulang 100 security officer para suriin ang ruta at mga istasyon bago ang biyahe. May MIL-Me-4 helicopter din na nag-iinspeksyon sa daraanan para ma-detect ang anumang klaseng banta. Ang lugar na dadaanan ay kiniklear 24 oras bago dumaan ang 3 tren. At ito pa ang kakaiba sa tren ni Kim Jong-un. Mabagal lamang ang pagpapatakbo nito. 40 to 60 kilometers bawat oras lang ang takbo ng Taeyang-ho. Mas mabagal pa sa karaniwang bus. Kaya siguro kung ikaw ang sasakay dito, mababagot ka. Halimbawa, dahil sa bigat ng armor at sandata, parang naglalakad lang ang tren ni Kim mula Pyongyang papuntang Vladivostok, Russia, na may distansyang 1,100 kilometers. Inabot ito ng humigit kumulang 20 hours. Kung sa bilis na humigit kumulang 60 kilometers kada oras, mabagal ito kumpara sa bullet train sa Japan na may bilis na 320 kilometers kada oras. Kung sakaling sumakay si Kim gamit ang bullet train ng Japan, kaya nitong tumakbo sa parehong distansya sa loob ng 3 to 4 hours na lang. Ibig sabihin, mas mabilis ito ng halos 16 hanggang 17 hours kaysa sa kanyang train. Hindi lang naman dahil sa bigat ang dahilan ng bagal. Marami kasing parte ng relay sa North Korea ay luma at sira-sira na. Kaya kung sasakay ka, baka isang carriage din ng pasensya ang kailangan mong baunin. Siguro napapaisip ka ngayon, bakit nga ba tren ang ginagamit ni Kim Jong-un? Bakit di na lang helicopter? Total, meron din namang helicopter sa loob ng tren. Bukod sa tradisyon na ito ng pamilyang Kim, para naman kay Kim Jong-un, ang tren ay hindi lang transportasyon. Isa itong propaganda tool. Kapag dumadaan sa mga baryo, pinapakita niya ang sarili sa mga tao para magmukhang malapit sa masa. Si Kim Jong-un ay gumagamit ng train para sa mga mahahalagang biyahe papuntang China at Russia. Noong 2019 nga, gumamit siya ng train para sa mahabang biyahe papuntang Vietnam para sa summit nila ni President Trump. Noong 2023 naman, nagkita sina Kim Jong-un at Vladimir Putin sa Vostochny Cosmodrome, isang spaceport sa Siberia para sa palitan ng armas. Kinulang ang Russia sa bala para sa giyera sa Ukraine, habang ang North Korea naman ay nangangailangan ng satellite technology para sa missiles nito. Sa tren, dala ni Kim ang containers ng mga bala at military equipment bilang paunang regalo. At syempre, bilang kapalit, nangako ang Russia ng tulong sa nuclear program ng North Korea. Kung titingnan, ang tren ni Kim Jong-un ay hindi lang basta sasakyan, kundi isang gumagalaw na simbolo ng lakas at prioridad ng North Korea. Ang moving fortress na ito ay nagpapakita ng komplikadong sitwasyon ng bansang iyon, kung saan ang kaligtasan ng lider ay kasing importante ng seguridad ng bansa. Mula sa mga bulletproof na bintana hanggang sa mga high-tech na communication system, bawat detalye ay maingat na pinag-isipan. Bagamat may mga taong nakikita ang tren bilang sobrang magarbo,
Para sa North Korea, ito ay isang mahalagang gamit para protektahan ang kanilang leader. Sa bawat biyahe ni Kim mula China hanggang Russia, ang tren na ito ay hindi lang nagdadala ng isang leader, kundi ng buong kasaysayan at kinabukasan ng North Korea. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.